ka-TH, isang magandang araw sa inyong lahat. Ang aking isi-share sa inyo ay tungkol sa secret ng Imperial Treasure Deposit design, marker, and layering. Kung gaano ba siya kalalim, ano yung mga masasagupan yung layer, bago nyo tamaan talaga yung yung deposit, ano yung mga makikita nyo, mga palatandaan. So ito ang aking yung aking sasabihin ngayon ay hindi ito para sa mga hindi treasure hunter. Kung hindi ka treasure hunter, ay pwede mo lang skip ang panonood dito sa aking video. Ngayon, kung treasure hunter ka at interested kang malaman kung ano ang mga pagdadaanan mo kapag Imperial Deposit ang target mong ma-hits, ay maaari mong pagtiyagaan itong aking video na to. Again, hindi ko ginagawa tong video na to para sa mga hindi treasure hunter. Doon lang ito sa mga treasure hunter. At kung ikaw naman ay treasure hunter na veterano na at magaling na at marami ka nang nakuha, pwede mo na rin skip itong video na to. Huwag mo na akong panoorin, huwag mo na rin akong bigyan ng pansin. Ngayon, kung ikaw naman ay basher na treasure hunter at gusto mong mang-asar, tapusin mo yung video na to para maintindihan mo kung paano mo ako aasarin. At kung ikaw naman ay isang hindi treasure hunter na basher, tapusin mo rin ang video to para maintindihan mo kung gaano nga ba katotoo ang Imperial Treasure Deposit ng Japanese Imperial Army. So, inire-reveal ko ito hindi para sabihin marunong tayo, hindi para sabihin magaling tayo. Gusto ko lang makapag-share ng konting experience sa aming tinitira ngayon na treasure sites. So almost 185 feet ang huling baba ko, at nakasumpong kami ng mga uling na. So dati mga layer namin ay mga kahoy, mga shells na malalaki, ngayon ay uling at carbon na. Pero bago yan ay maipapakita muna ako sa inyong illustrations na halos tugmang-tugma doon sa aming doon sa aming treasure sites. Panoorin nyo. So ito mga ka-TH, ito yung illustration na sinasabi ko na halos parehas na parehas dun sa aming treasure site. So explain ko lang sa inyo sandali. Ito yung surface trail natin. Una, meron tayong topsoil. After mong maubos yung topsoil, ay may mga markers kang makukuha, markers and marking sa opening spot. So maaaring itong underground trail, ito mga dadaanan mo. Ito mga dadaanan namin talaga to. Dry leaves, yung compact soil, yung matigas na lupa, kasama yun sa mga backfills. Tapos yung concrete construction, buhangin. So yung bedrock, yan ang hindi pa natin nararating. Yan yung tinatawag na natural. Yan yung underground trail na pwede nating daanan kapag Imperial Treasure Deposit yung ating target. Kasi
talagang inilalagay nila yung mga deposit na yan sa bedrock para hindi na siya gagalaw at hindi nalulubog. So bedrock talaga siya inuupo yung mga volume of deposit. Hindi pwedeng sa mga lupa-lupa lang, kundi talaga sa bedrock nila. Kaya malalim talaga ang malalim talaga ang Imperial Treasure Deposit. So punta tayo dito sa sa mga dadaanan natin. So itong artifacts, ito pag sinabi mga artifacts, mga gawa ng tao, ngayon ng mga banga, mga paso, bote, yan, mga artifacts marker yan. Tapos itong artifact stone, ito kagaya nito, ito, bilog na baton to, nakuha namin yan, tawag dyan ay Tamago stone marker. So yan, may broken pots, battle, yung mga na yan, artifacts. Tapos artifact stone Tamago, nakuha namin yan. Tapos itong artifact concrete, yung meron kami nakuha dyan ng pagong yan. So may simento kaming nakuha rin. Kaya nga tuwing kung mapapanood nyo, bawat kuha namin ay namin, tinetest namin ng acid test kung simento pa ba or nature na. So ito naman yung mga artifact marker, itong mga shells na to. So may madamay nadaanan kaming mga wood stick, mga kahoy talagang malalaki. Sa 98 feet nakakuha kami ng may dinaanan kaming kahoy na 4 feet ang lapad at 10 inches ang kapal. Pero yung haba hindi na namin sinundan kasi baka ang dulo noon ay tubig. Kaya hindi namin sinundan yung kahoy na yun, kung ano yung pinagsasalpakan noon, kasi maaaring yun ay harang doon sa water trap, kasi may mga dumadaan na tubig doon sa kahoy, kaya hindi na namin pinakialaman. So itong seashells, yan, may seashells kaming dinaanan, nakita nyo yung video namin na yun, malalaking shells talaga yun. After ng 100 feet sa 39 meters 33 meters may dinaanan kaming mga mga malalaking kahoy. Tapos may dinaanan din kaming clay na kulay green na 2 feet ang 2 meters ang taas, tapos 2 meters din ang lapad. So ibig sabihin 2 meters ang lalim mula dun sa pagkakasumpong namin sa kanya, at 2 meters ang lapad, at yun ay patanil ang dating. So after nun, mga kahoy na logs na wood stick pababa hanggang sa maubos namin, at malalaking mga marker na mga boulders na bato na nakaharang sa dadaanan namin, yun, chinenblock namin yun, at yung iba pag di kaya dinudurog namin ng jackhammer. At pagkatapos noon ay tumambad na sa amin yung shells mula doon sa 120 feet nagsimula ang shells hanggang sa 180. Sa 180, mula 120 to 180 feet, ganun kakapal yung shell, mula 120 hanggang 180. So pagdating ng 185 feet, yun, doon na tumambad sa amin yung uling. After ng uling ay mga carbon. Okay, so ito na yun, sinasabi, pag nakakita kayo ng shell, yung mga seashells, yan na yung yan na yung susundan ninyo. At dito sa illustration na to ay siyang maghahatid papunta doon. Ito yung mga seashells na yan, yan, siya yung maghahatid papunta doon sa chamber deposit. So maaaring yung mga shells ay last marker papunta doon sa chamber ng treasure deposit. Kasi kahit dito sa sa markering, sa broken pots, battle, tamago, turtle, wood stick, at huling-huli yung seashells. Ito yung ito yung illustrations ng tinatawag nating Imperial Treasure Deposits. Okay,
So after ng ano, ito yun yung mga seashells na to na malalaki. Yan. So mahaba-haba yan. Mula 120 feet hanggang 180 feet. So mga nasa 60 feet ang kapal ng shell na to. Ang malalaking shell. Doon galing lahat yan na nakasemento. Ayan. So nagsimula ang dami ng shell na to, ang kapal nito 120 hanggang 180 feet. Mga seashells na yan. So ibig sabihin kasi ng seashells, para sa mga hindi pa nakakaintindi ng kung anong ibig sabihin ng seashells na mga ganito, ito ay Japanese Imperial Battalion, Engineering Imperial Battalion Designs. Japanese Engineering Imperial Battalion Designs, ito ang tawag dito, Construction Designs and Materials. So ang tawag nila dito ng mga engineering battalion, ito ay Heavenly Steams of water for centering for treasure deposit. So ibig sabihin, kapag ka nakita mo ito, may mga dumadaang tubig dito, kagaya nung napapanood nyo sa video sa akin, may dinadaanan talaga siya ng tubig pababa. Centering siya papunta doon sa pinaka objects, yung mga ano na yun, mga butas niya, ayun. So may mga ano yan, may mga significant marker yan na talagang naka-center ka sa ano. Ayan. Ang ibig sabihin yan, naka-center kayo sa treasure deposit kapag ka nakita nyo yung mga marker na ganito kalalaki na shell. Ayan, may mga butas na ganyan. So after ng tinatawag nating Heavenly Steams marker, yung mga seashells na to, Heavenly Steams of water for centering treasure deposit, ito na nga yun. So after nyan, sa 180 feet na ubos yan, ang nabakbak namin ay semento. Ito semento na may mga uling, ayan. Ito semento to. Tapos after na, nakaganyan yan yan. Yan ang itsura niyan. Makapal siya. After ng semento na to, ayun sa ilalim yung uling. Ito yung mga kasama ng uling. Marami yan doon sa site. Ito lang, kaperaso lang dinala ko para may ma-share ako sa inyong konting idea. So after ng uling na yan, ang kapal ng uling na yan ay mga nasa almost 1 meter. Itong semento na to, ang kapal naman nito after nitong mga shells na to ay mga nasa 2 feet to 3 feet, so almost 1 meter din. After nang maubos itong semento, lumabas na itong mga uling na to after ng 1 meter. So after ng 1 meter, magkakasama pa rin yung uling at saka semento. So 1 meter ang kapal ng uling at saka semento na yun na magkakasama. After nang maubos yung uling sa 1 meter, ito, lumabas na itong tinatawag na carbon. So talagang naglalagay sila ng carbon sa treasure deposit. So dito sa carbon na to, makikita nyo pa rin siya, may mga pera-peraso naliligaw ng mga shells pa rin nakakabit sa semento. So hindi ito uling carbon ito. Magkaiba yung uling texture ng uling. Yung carbon kasi kumikintab-kintab yan. Yan. So ito yung texture na madadaanan ninyo, yung backfill na madadaanan nyo papunta doon sa chamber deposit. Pagaya nung nakita niyo sa illustrations. So ang explanations naman dito, kaya naglalagay sila ng mga charcoal na to at saka itong carbon ay para ma-preserve yung gold sa ilalim, kasi ito ay nag-hold ng para hindi magkaroon ng maraming moist yung ginto, hindi magkaroon ng umido, nag-hold siya ng moist. At the same time, siya ay anti-detector na rin. Imagine sa lalim na 100
85 feet ay nasumpungan mo ito. So yung mga metal detector ang kayang abutin lang naman yan ay yung mga mga electronics. Pinakamalalim na diyan siguro ay 20 meters. O 20 meters pinakamalalim na kayang abutin ng mga metal detector na tumutunog sa panahon natin ngayon. So ito ay na-discover namin ito gamit ang mga manual na gamit namin, kagaya ng napapanood nyo sa akin na long range locator, tsaka dowsing LRAD, tsaka Japanese one. Yung mga nakakasubaybay sa site ko na yon ay alam nyo na kung paano namin nasimulan yon. Wala pa kami scanner noon. Ang madalas nyo nakikita sa amin ay mga manual detector lang. So ito yung mga tinatawag na anti-moist at saka anti-metal detection. So kahit mga scanner ay hindi basta-basta maaabot ito, kahit yung tinatawag nila nga satellite scanning, kasi sa lalim na 200 feet, kasi schedule ito for 60 meters, dahil yung marker nito ay balon sa gitna ng ilog, kung makikita nyo. So sinukat ko yung bunganga nun, yung balon ay 60 inches. So conversion per inches is 1 to 1 meter, 60 meters, so almost 200 feet, 196 feet ang total na sukat ng 60 meters. So assuming aabot tayo ng 200 feet, so nasa 185 feet na. At sana kung talagang hindi bumukal yung mga water trap na nakaabang, ay may hits natin mga 15 feet na lang. May hits na itong itong Imperial Treasure Deposit na to sa site namin. So again, ito ay mga seashells na malalaki. Ang tawag diyan ay heavenly streams of water for centering treasure deposit. Kaya kita nyo lahat ng butas niya naka-center. Naka-center. Ayan, naka-center lahat. So ibig sabihin, kung nakita nyo niyan, lahat ng butas niya na naka-center, ibig sabihin, hindi kayo naliligaw. Nasa centering talaga kayo. Ayun, meron pa rin siya. So nasa centering deposit talaga. Yun nga. So para malaman namin kung talaga nasa center kami, ito, tumambad na sa amin ito. Itong semento, makapal yan. Nakaganyan muna yan. Nabakbak ayun sa ilalim yung uling. At ito yung ibang mga kasamang uling. Marami yan, uling doon sa site kung mapapanood nyo. Hindi ko na dinala dahil masyadong marami, mabigat. So, konti lang para may remembrance lang, collection. Tapos carbon. So, assuming na ang kasunod ng carbon ay treasure bolt na pinakamatigas, na pinaka-hardest cement na ginawa ng German shield engineer na chemist. Kasi ang Emperor Treasures, ang mga shield engineer niyan ay hindi mga Japanese engineering battalion, kundi ang nagsisild niyan ay German chemist engineer. Sila yung gumagawa niyan, at ang kanilang mga semento na ginagamit ay yung hindi tinatablan ng asido, kahit muriatic acid or nitric acid, hindi siya tatablan. So ito pa nga yung isang marker na nakuha natin doon, kasama sa backfill. Meron siyang tawag nito, sipit ng alimango malaki. Yan, kasama yan. So ang sinasabi kong German cement ay ganito. So ito ay kahit lagyan mo ng kahit lagyan mo ito ng asido, hindi bubula, hindi siya kukulo. Yan mga tinatawag na German cement.
Okay, so sana kahit paano ay nakapag-share ako sa inyo ng konting idea at panoorin nyo yung video na karugtong nitong pagkatapos ng aking maiksing explanation na to. Okay mga ka-TH, update natin. Ito mga shell na to nakuha sa lalim na 175 feet. May kasama siyang konting kahoy na ganyan. Tapos ngayon nasa 180 feet or 85 feet sila. Ito na lumabas, nakakuha na ng mga carbon. Tapos meron pa rin siyang halong shell. Video mo bro. Picture niya. Tapos ito simento sa ilalim ng carbon, simento na may uling. Ito yung kasama niyang uling. Yan. So itong shell na to, ayon sa libro, ito ay engineering construction, mga engineering batalyon ng mga Hapon. Heavenly streams of water centering to the object. Yun, pag naubos na yung shell na yan, ito na ngayon kasunod. Carbon na. Tapos uling. So ibig sabihin, talagang totoong merong tinago dyan kasi sila mag-uuling ng ganyang kalalim. So 185 feet yan. Ito 175. So ito para lang to sa mga sa mga treasure hunter na gustong malaman yung bawat mga layer. Pero doon sa mga hindi naniniwala sa treasure at mga basher, malaya kayong mag-isip kung anong meron dito. Para lang ito sa mga open mind na treasure hunter na gustong matuto ng mga layer. Kasi tapos na ang markering yung mga marka na mga nakaukit sa bato, tapos na yun. Ito ang pinag-uusapan dito kapag ka-imperial deposit ay layer. Per layer sila. Ito is 175, ito 185. So every 10 feet or 3 meters meron nagaganap na pagbabago ng layer. Okay, mga ka-TH, sana nakatulong sa inyo ng konti itong ganitong klaseng mga layer ng mga nakukuha natin ngayon. Ito ay imperial deposit ito. Imperial treasure deposit ang ating tinatarget. Hindi ito mga barya-barya lang. So ito yung nagbabayulit pagka nasa ilalim. May mga shell pa rin silang naikukuha, pero mas lamang na yung puro yung texture ng backfill, pero may mga halong shell pa rin mangilan-ngilan na lang. Ito, mayroon pa rin mga shell mangilan-ngilan nga lang. Yung texture na ganito. Ito yung texture na to. Pagkatapos na ng mga shell yan, siguro last na tong layer. Maaaring nakaganon to bro banat yan Nauna tong shell, pag naubos na, ito na yung kasunod. Yung tong texture na to. Compacted na buhangin. Narupok na vlog.
Sa mga ka-TH, ito ay sinishare lang namin para doon sa may mga target na bunker deposit imperial. Itong makukuha nyo sa lalim na 180 feet. At pag 85, yun makakakuha na kayo ng mga uling at saka carbon. So pagka inabot nyo na yung carbon uling, puro ganun na ang layer niyan, may halong mga ganito compacted na buhangin. Ang kasunod na makukuha nyo noon ay espalto. Pag nakakuha na kayo espalto, ay sigurado ang kasunod noon deposit na yon, Tanson Dilaw na yon. Mga ka-TH, para lang yan sa mga interested na malaman kung ano ang layering ng Imperial Treasure Deposit. So ito mga ka-TH, ito yung gamit natin scan 3D gel 3D scanner. Yung laptop natin, so i-scanin natin sa ngayon. Ito yung natin i-scanin. Nasa 155 feet na yun. Yung yung ibabawa na ito, yung tayo. Naka 20 feet na connect natin yung TV scanner. Connect na. Okay, bigyan mo para mapanood nila sa taas. Mababa kaya ako. Hindi, mamaya pagkalit. Ito yung yan. Ako nun. Kung ka ng kamay bata eh. Wala kasama nun. Kami nag-British sa ilalim. Ayun o. Ito na yung butas o. Yung blue. Yung hukay natin, yun yan. Malapit na talaga sa deposit bro. Hindi na makita. Hindi na lang natin. Nakita talaga yung niya.
Ito medyo naka-stop din na. Okay. Ay, uwi natin sa pistan pa. Kung para sa yun ang labas. Isang pistan na lang. Okay, iskan na lang, gas iskan. Double setting. Ayan. Ayan, hindi na tayo pamunas. Yun bro. Yun. Yung bulas natin ah. Ito yung dinaalala ito. Yun. Kung gaano pa tayo kalalim. Hindi lang bro ah. 6 meters, 20 feet. Ito yung 3D natin. Ano? 3D. Ulit ako ito yung budas natin. Ayan. Tapos yung deposit. Ayun. Malapit na natin maabot eh. Record na natin. meters.
guys. Kapta na yan. Cellphone. Bata kayo sa ilalim. Pinipitin ko na ka ilalim. Tumasa na kayo din. Nah. So dito ngayon, ito ay yung Monday 55 feet at nakakuha na kami ng mga uwi. Yan yung tinatawag na heavy lifting of water. Directions towards the so dito nagtatapos yung itong layer na to, kasi nyo, itong layer na to, dyan nagtatapos yung mga shell. Yan, itong shell na to. Yan, yung shell na yan, yung shell na yan. Pagdating ito sa ilalim, wala na itong shell. Ayun. So, papasok ko sa chamber, kaya nakakakuha na kami ng mga carbon. Carbon at saka mga rubber. Yung sa chamber na, ito na, dumating na yung lokahan ng
Kita nyo, bagong ahon galing sa Baldia. Ito ay mga nasa, ano na to? Padami ng padami. Oo, nasa 185 feet ito. Yan. Wala pa dyan ng mga uling. Oh. Puro uling na talaga. Uling na tol. Puro uling na bro. Yan. Uy. Pinapareta kanina sa ilalim bro, ang lakas ng lagabog. Kala mo lulusot yung boom, gumaganon. Duwag na ano. Buwang na. So yan ha, share lang namin yan. Para lang to sa mga gustong matuto ng ano, ng Imperial Treasure Deposit. Gaano talaga kalalim. Ito ay 185 feet na yan. Yung mga halong shell pa rin, tapos kasama ang uli. So nakasemento siya, nakasemento. O yung mga basher dyan na hindi treasure hunter, huwag kayong tanga. Baka yung paski sa ulo nito eh. May kadina pa. Uling ahon, carbon. Kasama na sa ulit. Dapat may take pa pala nito no. So ito mga kapitsa, palapad ng palapad. Ito bagong ahon siya, basang-basa pa. Galing dun sa pinanggalingan ko kanina na 180 feet, 25 feet. So pagkatapos ng mga shell na to,